Okay, magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayo ay puri sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Tayo ay patuloy na bigalap para tayo mabigyan ng kapayapaan sa ating pamumuhay. Ligtas tayo sa ating mga darating na mga sakuna. Amen. Tayo ay bibigyan ng Panginoon ng lugar na hindi tayo mapapahanap. Kaya Amen. purihin natin siya, buong puso natin Panginoon. Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon sa kanyang banal na araw kasi napaka-importante. Sa umagang ito, isa lang, bihira lang, umarap ang ating Panginoon sa atin, sa bawat isa. Sa lahat na nasa mundo ito, kailangan natin pagsikapin natin mga kapatid na magbago tayo sa mundo. Bago tayo magsimula, kawitan natin ang ating Panginoon. Hindi ko silip.
pagbigay mo ng bigla sa bawat isa. Patuloy kami malusog sa mundo. Patuloy kami na mapayapa ng bagay na isip pagpilipin namin sa Lord, sa magiging kailangan mo, Lord, sa Amen. anong bagay na pinaparap mo sa mga kasama na ikaw ang maggabay sa Hallelujah. iniinda mo, iniis mo ang mga bagay na inalagay mo na nasa pinagdito sa mundo. Sila ay mananampalataya ng patuloy kami na iniligtas mo. Walit ang mga tao, patuloy sa mga ganoon sila. Ingatan mo sila po na sila ay magkaunawa sa iyong kasalita. Magbalik mo sila po sa iyong mga magandang balita. Nagpapakilig sila. Sila ay katulog sa mutulan. Nagkatulog sila po. Walit kung araw-araw sila Lord, malapit sa iyo. Sila ay papahala. Walit, huwag lang nila tingnan ang mga pinaparating na sa buhay. Kung sila ay tunay na mananampalataya, tunay na alam, tatanggapin ang pag-ibig sa Lord. Hindi lang sa mga darating na sa kuna, sa sila Lord, darapin sa Lord. Subalit, habang nabubuhay sila Lord, lumapit na sila, na sila ay magpakatutupo, sila ay bago sa mundo. Lord, tingnan mo kami na bagay na darating sa araw na ito, na araw, Lord, ikaw ang Lord, namin. Amen. Okay, hallelujah. Ito po mga kapatid. Yan ay tuloy. Tayo ay kinig sa salita ng Diyos na nagpuri ng mga ganito at may sa puso natin ang mga ganitong kawasan at mga salita para tayo ay patuloy na gagabayan ng Panginoon araw-araw mga bagay mga napapahamak ang mga bagay na mga sinusunod tayo ay masaya na nagpupuri ay sa anong bagay ang mga balita-balita na darating ng mga sakuna, wala na tayo kailangan pagkatapunan kasi tiwala tayo sa Panginoon. Alam natin tayo ay mga anak mo. Alam din natin na sa buong puso na binalagay natin sa puso ang kanyang mga salita. Kaya hindi tayo pabayaan ng Diyos na siyang naglikha sa lahat. Kaya tayo ay patuloy. Ang ating siya sa umagang ito ay sa Exodo chapter 20. Mga kapatid, sa puso natin kasi ito ang napaka-importante. Ito ang mga kautusan ng Diyos sa mundo ito. Okay. Sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto kung saan kayo inalipin. Siya ang naglabas ng lahat ng bagay ng ating Panginoon
tayo, mga uling henerasyon. Sila ay mga pinauna tayo. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag daw tayo magsimba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Yun yung isa puso natin, mga kapatid. Huwag tayo magsimba sa ibang Diyos, kundi sa Kanya. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Lahat ng bagay, huwag tayong gagawa ng bagay na pwede natin gawa-gawa ng paniniwalaan natin. Lahat na basta na sa ilalim ng langit at sa nasasagit ng tubig at sa kalipaan, ang puno ko nito. Huwag daw tayo gagawa na anong bagay na ng Diyos-Diyosan. Kundi ang tunay na sambay natin ang Kanyang banal na Espiritu ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag ninyong itong ipaglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Ayaw ng Diyos na may iba tayong sinasamba. Kundi siya lang ang sambay natin. Kasi pag nagsamba tayo sa mga bagay na pinakatiwalaan natin dito sa mundo ito, pinaniniwalaan ng mga tao na iba-iba, ay ang Diyos nagsisilos sa atin. Kaya baguhin natin, mga kapatid, walang ibang sasambahin kundi ang ating Panginoon. Nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikahapat na henerasyon na mga napupot sa akin. Hanggang uli, ito ang kautusan ng Diyos. Hanggang pinakauli na henerasyon. Tayo ay sambahin natin ang ating Panginoon sa katotohanan, sa Kanyang mga salita, sa nalalagay sa Biblia. Kasi kung sasamba tayo ng iba sa sambahin natin, ay hindi makataruhan sa Panginoon Diyos. Kasi ng Diyos, napaka-sila ng Diyos. Nagsisiro sa ating Panginoon pag mayroon tayo ibang sinasamba. Kundi sambahin natin siya sa katotohanan para gabayan tayo ng ating Panginoon. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa magkaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Pinapakita ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, mga anak. Ipapakita talaga sa atin ng Diyos kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan. Pati ang pangalan niya, huwag natin gamitin sa anong bagay na walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Huwag natin gamitin sa walang kabuluhan ang salita ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi pag ginamit natin yan sa walang kabuluhan, ay paparusahan, may kaparusahan ka sa Diyos. Alalahanin ninyo ang araw ng pamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa atin. Alalahanin natin lagi ang araw ng pamahinga. Kasi ang Diyos, kailangan natin, laging inaalala natin, araw-araw. O ganito, mag-aarap tayo sa Panginoon. Lagi natin pinaghahandaan yan. Kaya napakaganda, mga kapatid, na tayo ay laging nakakakain ng salita ng Diyos, tapos dinalaman natin sa puso. Para
may unawa tayo. Maunawaan natin ang totoo. Pero kung hindi natin kinakain natin, tapos sinalabas lang, ay hindi natin maunawaan. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Trabaho, ang bigay ng Diyos, 6 na araw lang na pagtatrabaho sa bawat isa sa ating mga kapatid. So yung iba, hindi man kailangan talaga hindi nila masunod ang salita ng Diyos. Kaya sa bagay, kung sila ay hindi pa nakakain ng salita ng Diyos o kahit alam nila, alam naman lahat yung mga taong makasanglibutan, alam nila yan. Kaso hindi talaga nila kayang sundin. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay talaga ninyo para sa akin. Ang ikapito para sa ating Panginoon. Kaya pag ikapito, paghandaan natin lagi ang Diyos. Kasi dito tayo inaarap ng Diyos sa pagtitipon-tipon natin sa bawat isa. Kung wala tayo lagi, ay hindi tayo magagabayan ng Diyos. Laging putol-putol. Kaya, i-perfect natin mga kapatid. Ang ikapitong araw, ihanda natin lahat sa Kanya. Huwag kayong tatrabaho sa araw ng inyong, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga ayok o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. O, pati mga ayok na Kasi ang ayok may pinapagtrabaho din, di ba? Hindi kailangan papagtrabahuin, sabi ng Diyos. Pati ayok, lahat. Kasi napakabanal ang ikapitong araw para sa Kanya ito mga kapatid. Harapin natin na nagagalak tayo dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, at dagat, at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kasi linikha ng Diyos itong lahat ng mundong ito, itong sanglibutan na ito, hanggang ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ikapitong araw, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa atin. Kasi ang Diyos, doon lang siya ikapitong araw, doon lang natin siya tatagpuin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa hindi totoo sa inyong kapwa. Sa pagsisinungaling, lahat labag sa Panginoon. Ito ang karamihang gawain dito sa libutan mga kapatid, di ba? Alam na natin. Kasi galing din tayo sa mga bagay na gawain sa sanglibutan. Pero binago tayo ng Diyos, kailangan ilaanan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kasi tinawag tayo ng Diyos, tayo ay pinahal niya. Kailangan magbago tayo mga kapatid. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong papahamak. Amen. Kaya hindi ito kailangan ilabas sa ating puso, hindi isa puso natin, pananatili natin sa ating puso. Huwag kayong sasaksi sa hindi totoo, mga sinungaling. Yung pag-anuan nyo, pagtatanggol nyo yung kapwa nyo, yung mali na, pagtatanggol pa, yun, yung pinag-utos ng Diyos, na huwag tayo sasaksi sa anong bagay na kasinungalingan. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa
mga alipin man o ayok o alinman, mga ari-arian. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng tupita at ang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginginig sila sa takot, tumayo sila sa malayo. Kasi pinapakita ng Diyos yung mga kailangan iparusa sa balalagyan, kailangan matakot. At sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin. Makikinig kami, wag na po ang Diyos. At baka mamatay kami. Wag na daw ang Diyos kasi takot sila sa ating Panginoon. Talagang ang ating propeta na si Moises ay siyang pinapagsalita sa mga tao. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot kahit pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Sinusubok tayo ng Diyos. Kaya yung mga tao natakot sa ating Panginoon sa pinakita niyang kidlat o uso, takot. Kaya si Moises na lang gusto nilang magsalita. Pero ang tao ngayon, walang takot-takot yan sa sanglibutan na to. Basta masaya sila, sige lang. Pero pag nandiyan na, Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Pero nung wala pa, pag nawala na naman yung mga bagay na kinakatakutan, balik na naman. Masaya. Kaya wala pagbabago. Wala silang takot sa ating Panginoon. Sa mundong ito, sa huling universo na to, walang katakot-takot ng mga tao. Gusto nilang gawin, gagawin nila. Gusto nilang masunod, susunodin nila yung sarili nila. Kaya talagang may kaparusahan sa mga taong masuwahil. Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Moises lumapit sa ating Panginoon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, bakit sa Israelita nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Sabihin ng ating kanyang propeta na si Moises na nakipagkita siya sa Panginoon, si Moises. Sabihin daw sa bayan ng mga Israelita. Kaya tayo mga kapatid, napakaganda pag sinunod natin ang salita ng Diyos sa puso, talagang may kagalakan tayo, may nag-aaliw sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang pilat o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Kasama ng pinapatiwalay ang Diyos yan, hindi pinapasama yung mga ganyan, mga kapatid. Yung mga Diyos-Diyosan, anong bagay. Kasi ang Diyos lang ang kailangan natin sambahin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin at gawin ninyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing. Gawin daw mga pag-aalayan ng tupa at kambing. Mga baka bilang andog na sinusunog at andog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako. At doon ay pupuntahan ko kayo. At pagpapalain. Papalain tayo ng Diyos. Pag tayo ay susunod.
Kanya. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitan ninyo ito ng sensil, hindi na ito karapat-dapat gamitin sa paghahandog sa akin. Hindi ito karapat-dapat yung mga ganong mga gawa-gawa. Hindi na karapat-dapat yan sa Panginoon. Kaya iwasan natin yung mga kapatid, mga bagay na mga gawa ng tao. At huwag din kayong gagawa ng altar na may ang altar dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Pag-akyat natin, huwag daw gumawa ng may mataas na baitang. Kasi baka masilipan tayo. Yun, napaka-ingat ng Diyos, napaka-ganda ng kautusan ng ating Panginoon. Kasi doon nga ang mga tao nakakagawa ng kasalanan sa pamamagitan sa mga nakikita. Pinapaingatan ng Diyos. Yan, wag daw tayo gagawa ng altar na matataas na baitan o altar. Kundi ganitong gawain sa pagtitipon-tipon natin. Ganito lang. Hindi yung anong bagay na mga gawin dyan sa mga agda na matataas. Kailangan natin ang Diyos ang maggagabay sa atin. Amen. Siya ang makapangyarihan. Sumunod tayo sa Kanya, sa Kanyang mga kautusan. Kasi ito yung kautusan. Lahat ng kautusan ng Diyos sa uling henerasyon, dito na lahat. Kaya wag tayong dumabag sa ating Panginoon. Napaka ganda ng salita ng Diyos. Kung isa sa puso natin, mababago tayo lahat. Sa mga nanonood sa live, kung kayo ay may tiwala sa Panginoon, baguhin nyo ang pananaw nyo dito sa sanglibutan. Kasi yung mga sinaunang pananaw, labag sa salita ng Diyos, mga pagsamba na wala sa katotohanan, labag sa Panginoon yan. Kaya kailangan natin, bago tayo sasamba sa ating Panginoon, kumain muna tayo ng salita ng Diyos para doon tayo ma-perfect kung paano tayo magsamba sa ating Panginoon. Huwag tayo na kung ano yung kinagisingan natin, yun na. Huwag natin sundin yun kasi mali nga eh. Yung mga pamamaraan nila sa pagsamba sa Diyos. Kailangan natin, kasi lahat naman sabi, tiwala sa Biblia. At tiwala sa Biblia, ba't sumusunod kayo sa mga gawa-gawa ng mga tao? Kaya, sa mga sinasabi ng tiwala kayo at sumusunod kayo sa Diyos, wala kayo sa katotohanan. Kasi ginagawa nyo pa rin yung mga labag sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid kasi tayo nakakain ng salita ng Diyos, alam natin ang katotohanan. Maiwasan natin, matutuwid tayo sa tamang pamamaraan sa pagsamba sa Diyos. Okay, yung lahat ng na-share sa umagang ito mga kapatid, tayo ay mabiyaya sa umagang ito. Hallelujah. At tayo ay malusog sa umagang ito mga kapatid. At patuloy tayong masigla at patuloy magandang kalagayan natin kasi may sakuna, parang wala lang, di ba? O hindi papaindulutan ng Diyos. Anong bagay na mapapahamak tayo? Ang Diyos, kinukupkup tayo ng Diyos ng banal na Espiritu. Hindi tayo papahamak. Tiwala tayo sa Diyos.
Okay, yung lacking mindset sa inyong mga kapatid, sana isaputong natin ang salita ng Diyos kasi yun yung katotohanan. Okay, so umagang ito mga kapatid, tayo ay natin tayo sa sa testimony. Kung mayroon man sa atin mga kapatid, patuturo sa ating Panginoon. Okay, si ating kapatid, si Sister Annabel. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, at sa mga nanonood, magandang umaga rin po sa ating lahat. At kapagpalang araw sa umagang ito na kahit maulan, ituloy pa rin ang ating gawain. Amen. Paglilingkod sa ating Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa ating buhay na Panginoon sa paggabay niya sa amin sa araw-araw nito. Kung sana iligtas mo kami sa darating na sakuna. Amen. Sana ilinis mo po ang paparating niya na palakas ko po. Amen. Na at sa inyo lang po kami umaasa. Tama. Sa iyong gabay Tama. sa amin. At nagpapasalamat ako sa pagbibigay sa aming kalakasan, sa aking mga anak, at aking magulang, kapatid, na wasay gabayan, yung sila kung saan na sinangan na ganoon. At nagpapasalamat din ako sa kalakasan ng bibigay mo sa aking asawa, sa kanyang pagtatrabaho, nawa sana'y nagkaroon pa ng mga trabaho darating. Kahit sino man sa kanilang nagkatawa, sana'y bigay niyo pa rin sila ng mga trabaho na mapagkakakitaan sa araw-araw. Amen. At ilang pagbibigay ko po yan sa ating Panginoon. Amen. Okay, salamat sa ating kapatid, sa ating katotoo, sa ating Panginoon, na magkailingan niya sa Diyos. At matutupad yan mga kapatid sa mga kailingan natin. Kasi tayo ay tinanggap natin buong puso ang ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan, hindi tayo papahamak kung ang bagay na sakuna. Amen. Kasi anak tayo ng ating Panginoon, hindi tayo kailangan ipapahamak ng Diyos. Amen. Kaya napakaganda ng kapatid. Ang Diyos ang magbibigay ng gabay. Kung ano ang bagay, basta lagi tayong lalapit sa Panginoon buong puso. Amen. At huwag natin kakalimutan ang pagtitipo natin para tuloy-tuloy ang lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Yun lang, kasi napaka-importante na, di ba mga tao ngayon na takot na sa mga nababalitaan. Pero ako sa tayo, hindi kailangan matakot. Amen. Kasi tiwala tayo sa Panginoon buong puso. Kaya ko sabi ko, ang Diyos nang kasama ko. Ang mga bagay ng balita na napakalakas. Ang Diyos ang kasama natin. Amen. Hindi ako nangangamba sa anong bagay na darating. Kasi natutuwa ako sa mga ganun. Kasi ang Diyos naman, alam ng Diyos yan Siya naglagay niyan ng mga bagay na sa punan na yan. Para mga tao, kung sila ay may puso na maunawain, huwag lang sila lalapit sa anong bagay na kung darating sa kunas, doon sila natawag. Hindi. Habang buhay sila sa mundong ito, maglingkod sila sa Panginoon. Para hindi sila matakot. Kaya ganun ang mga tao ngayon kasi takot sila dahil sa kulang sila sa pananampalataya. Pero tayo masaya. Kaya praise God, magaganda at patuloy ang ating kapatid na ginagabayan kanyang mga anak sa kanyang mga kailingan sa ating Panginoon. At siya ay handa siya lagi sa ating Panginoon. Nalalaman yung puso niya, alam ng Diyos kung ano nalalaman. Siya ay yung puso nagtitiwala sa Diyos.
Amen. Okay, please God, yun lang. Mayroon po ba sa atin, mga kapatid? Wala na. Mga kabataan. Mga youth. Ang dugawi. Amen.
Ganda mga kapatid. Natin gandun sa Panginoon. Amen. Meron po ba sa atin mga katotoo? Okay. Okay, kung wala na tayo sa Hallelujah. kawitan. Break natin kay Bote-Bote mo. Amen. tanging nanay ko. Amen. Salamat sa iyo. Aming
Diyos ay tanggapin ang inalay ko, nawa'y gawin mo. Ito lang ang kawan, wala na lang iba pa akong kulang ang kawan, wala na lang iba pa akong Okay, hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating Amen. tayo ay saya sa umaga nito. Amen. Hallelujah. Sinta, Amen. kapatid. Praise God, hallelujah. So, patuloy tayo sa ating tuwain, sa ating tawagan, sa offering songs ng ating kapatid, Sister Dudu.
Diyos. Pili po natin. O Diyos, Lord, sa mga sa inyo ay ibigay sa pinansyal ikaw ibigay sa Lord at sa mga ibigay sa ito kaya na pinagkaloob mo na sa kanya sa puso nagbigay sila pagitan sa gawain na ito ikaw na Lord ang wala sa mga basa patuloy mo sila patuloy mo sila buhay sa nag-aabot sa amin Lord na ikaw ay patuloy na nagkikita sa buhay na patuloy na ginaganap sa bawat isa. Lord, gano'n din sa mga Israelite at binibigyan mo ng tawa, ingatan sila sa panahon na ito, sa araw na ito, sa mga susunod na araw, ikaw ang bigay ng kalimutan sa bansa. Amen. Okay, hallelujah. Siyempre at ang kapatid, patuloy tayo sa gawain. Ang ating pastor ang bigay ulit ng mensahe Amen. sa salita ng Diyos. Praise God, tayo ay magandang araw. Bakit? Kasi nandito tayo sa Panginoon. Amen. No? Kahit sabihin na may mga pagsubok sa buhay, kahit sabihin natin may karamdaman, mabay pa ang panahon na super typhoon, pero isa lang ang ating natutunan, huwag tayong matakot. Ang kailangan na natin alisin yung takot at tiwala tayo sa Diyos. Kasi pag natakot kayo, makagawa si Satanas. Doon si Satanas gagawa sa takot. Amen. No? Pero kung kayo may pananampalataya sa Diyos, na itiwala, hindi kayo gagalawin ni Satanas. At protektahan kayo ng Panginoon. Kahit gaano kalakas ang mga bagyo, hangin na yan, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos ang inyong mga puso. Amen? Amen. At alam natin na ang iba nagpanik, no? Pero tayo ay hindi tayo nagpapanik dahil alam natin na may Diyos tayo na mas makapangyarihan sa lahat. Tama. No? Siyang may likha ng lahat ng bagay. So tayo po ay bumasa ng aklat sa Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. A man became a living soul. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay nagiging kaluluwang may buhay. So may kaluluwang buhay ang tao. So James chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen? Amen. So, ang ating pag-usapan ngayon ay real life, tunay na buhay. Tayo yumuko mga kapatid. O Lord God na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, kahit sa kalawakan, Lord, na walang panukat na isukat sa iyong karunungan. Narito kami nagpakumbaba, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagyo, hangin o ano pa man. Nagtitiwala kami, O Lord God, na iwanan namin ang aming tahanan,
dumako kami sa dakong ito dahil alam namin na mas makapangyarihan ka at mas mahalaga ka kaysa takot namin nararamdaman. Subalit Lord, hindi kami natatakot dahil may Diyos kami na pinaninindigan. Tumitibay, kami man ay nasa lugar ng mga alanganin, subalit Lord God, kapag ikay kasama namin, napapatunayan namin, Lord God, napapatunayan mo, Lord, doon sa aming walang kakayahan, doon sa kahinaan, ikay tatayo sa amin, lalo sa aming tahanan, Lord. That is the risky situation, but you have a foundation by we believe your Lord God. Alam namin, Diyos, na ikaw ang Diyos na isa na makapangyarihan sa lahat. Ma, maraming po salamat. Magpapaunawa sa iyong mga salita. Amen. Tayo po'y magsabing Amen. Hallelujah. Tayo po'y magsimpo, mga kapatid, habang imaybayin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, likain natin ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao sa alabok at hiningahan ang butas ng hininga ng ilong. Kaya humihinga tayo. Kapag hindi tayo huminga, mamatay tayo. At ang tao ay nagiging buhay na kaluluwa. Amen. So, hindi sinabi dyan na buhay ang katawan. Tama? Amen. Sinong binanggit dyan na living? Buhay na kaluluwa. Amen. Hindi sinabi dyan na buhay yung makalupang katawan. Ang sino ang nabubuhay, Brother Rando? Kaluluwa. Amen. Linaw ha? Ang ating pag-usapan, that is the real life. Naintindihan nga natin na ang espiritu o yung breath of life pag umalis sa katawan, kasi yan yung nagdugtong, yung breath of life, yan ang nagdugtong sa katawan at sa kaluluwa natin. Amen. Amen. Tama. Pag once na umalis yan ng breath of life, yung kaluluwa natin aalis din, hihiwalay ang katawan at yung ating kaluluwa. Tama, Brother Rando? Amen. No, malinaw po yan. Nalinaw ba natin? Nakaraan. Amen. Tinalakay natin, di ba? Na kapag ang breath of life ay inalis na ng Diyos, hihiwalay itong kaluluwa at ang katawan. Ang katawan ay mawawala ng buhay. Buhay. Amen. Magkaintindihan tayo. So the real life, anong ating pag-usapan? Ang buhay. Amen. Ang buhay ay mayroong pinag-aralan ng science, ay punong-puno ng karunungan ng tao. Halos maabot na nga ng tao ang karunungan ng isip ng Diyos. Amen. Pero hindi nila talaga maabot yan. Tama. Amen. May hangganan lang. Oh. Kasi ang science, kukuha sila ng evidence at doon nila mapapaliwanag. Amen. Amen. But the God, from nothing to something, mula sa wala, magkakaroon. Oh. Pero ang science, makapag-create sila o makapagsabi sila kung mayroon silang nakitang evidence. Kaya ang science, to see is to believe. Ayan. Malinaw po tayo. Sabi po, may mga kanya-kanyang buhay sa mundong ito. Tama, Brother Rando? Ang hayop may buhay. Tama? Tama. Amen. Ang tawag po diyan sa science ay zoology. The zoology, the study of animals. Kukuha lang ako ng sample, no? Yan lang muna ating, The zoology is the scientific study of animals and other behavior, physiology, classification, and distribution. Ang zoology, yan yung buhay ng hayop, na yun yung mga karakter nila. Tama ba? Yan yung buhay nila, na yung zoology, yan yung tinatawag na science na ang hayop, for example, ang buhay ng hayop ay aso, ay talagang attitude niya aso. Nagising ako, tumatahol, mangagat, kumakain, ganun talagang attitude. Yung pusa, kung buhay ng pusa, yun din ang attitude niya. Yun yung sinasabi ng zoology. Kung ano yung karakter nila, yun yung nagiging buhay nila. Yun ang inilagay ng Diyos sa kanila, pero wala silang soul. Amen. Amen. Kaya kasi kung may soul sila, kaya nila mag-imbento at magtayo ng bahay. May kaisipan. Amen. May isip. Tama. Yes, Amen. Alinaw, Brother Rando. Tama. Amen. So wala silang isip kung ano yung buhay lang lamang na ilagay sa kanila, yun lamang ipapakita ng karakter nila. Yun yung sinasabi ng zoology. Now, animals, their behavior. Yun yung behavior nila.
psychology, classification, and distribution. At may mga buhay naman na sinasabi na botany. Yung botany, yung halaman. Yung mga plants. No? Sa mga nag-aaral ng mga high school, natatapik naman yata to. Ano yung buhay ng halaman? Botany. Ang botany, yan yung uri ng buhay ng halaman na inilagay ng Diyos. Na kung ano rin yung karakter niya, yung mangga, yan din yung ibubunga niya mangga. Pag malaglag yung buto, mabubuhay lang din yung buto ng mangga. Tama? Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, let there be ganito. Likain ko ang ganito mga puno. May mga kanya-kanyang klaseng puno. May ibinigay ang Diyos ng mga botany dyan. Na buhay na makay-kanya. Buhay ng mangga, buhay ng ganito. Amen? Amen. So yan ang nilagay ng Diyos na kaya may mga kanya-kanya na hindi mo pwede yung puno ng mangga o yung buto ng mangga itanim mo na umaasa ka na bubunga ng mansanas. Tama? Amen. Kasi yung botany niya from the beginning is mangga. Tama. Kaya nga inilagay ng Diyos yan, nilikha ng Diyos yan, inilagay niya sa from the Genesis, ang salitang Genesis, beginning, hallelujah, doon siya naglagay ng mangga. Kaya yung mga puno na yan, from Genesis na yan, nakikita Amen. nyo ngayon. Amen. Amen. So sabi niya, yung mga, kaya ang botany is which is structure, proper classification, isang diseases under interaction with the environment in branch of biology that covers wide range of plants life. Yan yung magbibigay, nung nagbigay ang Diyos ng buhay sa lupa, tumubo ang mga halaman. Yan yung tinatawag nating botany. Amen? Amen. So ang Diyos din ang naglagay dyan ng mga buhay na yan. Pero, now, nakita natin mga kapatid na hindi na ako magpapalawak at yung pag-aralan natin ng microbiology. Ang microbiology, itong earth, ang sabi na science, bigla lang daw itong parang bing bang. Biglang sumulpot lang daw itong earth. Boom! Sumabog. Biglang sumabog lang daw to. Nagkaroon. Hindi. No, ang sabi po diyan, at pinag-aralan nga nila na mayroon itong microbiology, Brother Ando, na itong mga microbiology na sobrang liit, na hindi makikita, mas maliit pa. 10,000 times sa liit ng bacterias. Halos hindi nakikita. Kaya ang earth na mayroong life. Tama? Amen. Kaya huwag kayong maniwala sa science na may buhay ang ibang planeta. Ang binigyan lamang ng buhay ng Diyos ay ang earth. Tama. Amen. Amen? Hindi binigyan ng Diyos ng buhay ang Mars. Hindi binigyan ng Diyos ang Jupiter. Kaya nga, napag-aralan nila na itong microbiology, ito yung buhay ng Earth. Hallelujah. Gets mo? Amen. So, ang binigyan lamang ng buhay, pinakamaliit tayo sa ibang mga planeta. Isa tayo sa mga maliit. Pero, ito ang binigyan ng buhay ng Diyos. Amen. Amen. Nandito ako. Amen. Mga kapatid, so now, dadako tayo sa tao. Sabi niya dito, sa Job, anong buhay naman ng tao? Kanina. Di ba kanina, ang sabi ng Diyos, mula sa lupa, binigyan ng breath of life. Amen? Amen. Para makahinga ka. Amen. Against, we need ang oxygen natin. Kailangan natin ang oxygen. Amen. Yan yung tinatawag na inilagay ng Diyos sa iyo na magkaroon ka ng breath of life. Amen. Espiritu po yan. Sabi ng Bible, di ba, Brother Nando? At yan yung sinasabi ko, yan ang nagdugtong, nag-bridge ng katawan mo at yung kaluluwa mo. So, itong body,
Ang sabi niya, walang buhay ito. Nag-isyo ko? Amen. At ang may buhay, yung soul. Soul. Siyang nakakaramdam, siyang nakakapag-isip. Amen? Amen. Kaya nakakapaglikha ang tao, nakaka-invent ang tao, kaya may karunungan ang tao. Amen? Amen. Nagigits niyo ako? Amen. Kaya medyo may kalalim. Ito, sana mag-gets nyo. Ibig sabihin, yung place natin, pag mawala ito, ang nasasaktan, yung soul. Soul. Amen. Nag-gets natin. Ngayon, ano naman ang life? Kung ang life ay living soul, ano yung life ng nasa soul? Kasi sabi natin, ang halaman ay botany. Ang hayop zoology. Diba? Ba't tumawa kayo? Alam niyo ito sa school? Ibig sabihin, nakita natin, Yung soul, my spirit. yung soul ay mayroong buhay dyan, Brother Ando. Amen. That is spirit. Spirit. Hallelujah. Oh, nag-isyo ako? Amen. Yan yung spirit ng Diyos na dapat dyan sa soul mo. Tama. Amen. Amen. Para yan ay mabuhay. Oh. Tama, amen. Sabi ni Job, sabi niya, tanong ni Job sa Job 38, verse 4 hanggang 7. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Sabi ng Panginoon. Ipahayag mo kung na mayroon kang unawa. Sabi ng Panginoon, ha? Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman, at sinong nag-unat ng panukat diyan? Sabi ni Job, ng Panginoon. Sa ano naglagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng mga batong panulok niyaon? Nang magsiawit at makakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. May mga anak ng Diyos bago pa nalikha ang mundo. Amen. Sabi ni Job. Hallelujah. So, ibig sabihin, Brother Ando, sabi niya sa Psalm, sabi niya, ang earth, lahat ng buhay ng biology, zoology, microbiology, ay galing ang buhay niyan din. Di ba, ang buhay ng halaman, biology, tama? Amen. Ang buhay ng hayop ay zoology, tama? Ang buhay ng mundo, sa buong mundo ay microbiology, tama? Ang buhay nila, saan galing? Ang buhay nila ng biology at botany at zoology at microbiology ay galing sa salita ng Diyos. Ano sabi sa Psalm awit 33:9? Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Amen. Amen. Nang sabi ng Panginoon, magkaroon ng halaman, magkaroon ng ganitong hayop. Nagkaroon. Amen. Saan ang galing? Sa kanyang salita. Amen. So ang buhay ay nasa kanyang salita. Hallelujah. Amen. Sabi niya rito, sabi niya, at nangyari, nang salita siya ay nangyari, sabi sa awit 33:9. At siya'y nag-utos at tumatatag ang mundo sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. Kaya ang ating pinag-usapan ngayon ay salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bakit? Saan ba ang Diyos nakatira? Sa kanyang salita. Hallelujah. Gets nyo mga kapatid? Amen. Now, ang sabi niya rito, sa John chapter 1, well, amen. Sabi niya, sino tong salita ng ating sinasamba ngayon? Walang iba, sabi sa John 1:10-11. Siya'y nasa sanglibutan, John chapter 1 verse 10 hanggang 11. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya. Sino nandito sa sanglibutan? Sa pamagitan, ang sanglibutan ginawa niya. Sino ito? Which is called Jesus Christ. Amen. Amen. Siya ang salita ng Diyos. Amen. Sa pamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Ang sabi niya dito,
siya nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hallelujah! At siya ay naparito sa sariling kanya. Kanya itong gawa. Amen. Hallelujah! Yung Creator Tama. ipinanganak sa tiyan ni Mary. Hallelujah! Nag-gets ako? Amen. Sabi niya, naparito sa sariling kanya. Sino naparito sa sariling kanya? Which is Jesus Christ. Amen. At siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya, bagkus pinako siya sa cross. Hallelujah! Sabi pa niya sa Colossus chapter 1 verse 16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, kaya ang buhay ay na kay Kristo. Hallelujah! Amen! Amen. Kahit yung microbiology niyan, kahit ang buhay ng mundong ito, na kay Kristo nang gagaling. Amen. Hallelujah! Pati botany, zoology, lahat ng hayop, lahat ng halaman. Hallelujah! Amen! Kay Kristo. Kaya nga sabi niya, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, maski anghel, Tama. maski buhay ng espiritu ng mga anghel. Amen. Diba, anghel espiritu? Yes? Buhay nila ay galing din sa kanya. Amen. Sangkalangitan. Amen. At sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pagitan niya at ukol sa kanya. Hallelujah! Kaya nakita ni Pedro na isang mangingisda, amen, Amen. na nag-alisan ang mga tagasunod ni Kristo, pero si Pedro hindi siya umalis dahil nakita ni Pedro na ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Amen. Hallelujah! Gits na ako mga kapatid? Amen. Kung kayo ay wala kay Kristo buhay, baka man buhay kayo patay. Hallelujah! Sabi niya rito. Malinaw po ba? Now, we're going to the paano tayo ipinanganak. Kasi dati, ang paggawa sa tao, lumampot ang Diyos ng lupa. Amen? Nilagyan ng pininga ng buhay. At ang lupa na yun, mayroong nagiging buhay na kaluluwa. Amen? Amen. Ang sabi ni Brother Branham, now the little fellow, when he's got life, is got life. Makukuha niya ang kanyang buhay. Because the little cells are moving and kicking after about 3 months. Kukunin natin ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay nanggagaling sa biological. For example, yang si Sam, kaya siya nabuhay kasi mayroon siyang tatay. Amen. Kaya ang tawag niyan, maintindihan natin, ang nakakaintindi siguro nitong mga buntis ng nanganganak, yung biological, yung pinanggalingan ng lahi o buhay. Nakita ako mga kapatid? Now, sabi niya rito, sabi ni Brad Branham, because the little cells are moving and kicking after about 3 months or 4. So makita natin, tingnan natin ha, yung cellular daw na maliit, na tawagin natin Brother Ando na conception. Mamaya, ipaliwanag natin. About 3 months or 4 months, sumisipa na daw yan. Tama ba? Hindi ko alam ha, sa mga nabuntis. Sabi ni Brother Branham, sabi niya sa question and answer noong 1959. Sabi niya, and then he's kicking and moving, but he isn't born yet. Hindi pa siya ipinanganak. But as soon as he's brought into the world, nang siya ilalabas sa mundong ito, the doctor, mother or someone holds him up, hahawakan siya, at papaluin. Amen? Amen. Kasi papaiyakin siya, Brother Ando. Tatapikin ang, wait, ganun pala daw ang doktor. Ko alam yun. No? Na, sabi niya, gives him as a little spanking. Tatapikin siya. There he goes,
and he start breathing. Doon daw magsisimula ang kanyang hininga ng buhay. Kasi nung siya nabubuhay, Sister Annabel, nakadepende siya sa buhay ng kanyang nanay. Amen. Amen. Kapag namatay ang nanay, patay din yun. Nagising ako? So nakadepende siya sa buhay ng kanyang nanay nasa lupa. Sabi niya rito, nang lalabas, magkakaroon siya ng he starts breathing. Hihinga siya. Mayroon na siyang hihinga. Iiyak siya. Hihinga siya. And just as soon, and he breathes the breath of life. Yun yung sinasabi ng Panginoon, yung body ay galing sa iyong biology. Na minsan, kamukha ng ni Brother Lando, kamukha ng asawa, di ba? Kasi mayroon tinatawag na little biology ang babae sa egg cell. Oh. No? At makita natin, mayroong kahawig, pati ugali. Sabi niya, then he becomes a living soul. Doon magkakaroon ng buhay na kaluluwa. Amen. Nagits ako? Amen. Nang ilagay na daw ng Diyos ang breath of life, paglabas mo sa sinapupunan, magkakaroon na siya ng living soul. Nagits ako? Amen. Doon na siya. Mayroon siyang soul. Ang unawa natin, pag nakunan tayo, yung parang wala pa ang soul doon. Wala pa. Yes. No? Nalinaw, di ba? Ngayon, sabi pa ni Brother Abraham, there's a baby is begotten in his mother womb. Nandiyan sa kanyang tiyan niya. Is that one kind of life? Isa lamang daw ang buhay na naroon. That's life. Is the little cells in his body. Yung maliit daw na buhay na galing sa biological na tatay niya, galing sa lahi. Amen? Amen. Ibig sabihin, si Brother Ano galing din sa tatay niya. Sa tatay. So may pinagmulan ang ating biology. Amen? Tama. Lahat ng tao ay nagsimula sa dalawang tao. Amen? Sino? May dalawang tao sa Genesis. Isang babae, dalawang tao. Hallelujah! Dumami ang tao. Katulad sa isang butil ng mais, nagsimula sa isa, dumadami yan. Amen? Ganyan ang tao. So lahat ng tao, ang biological natin ay galing mismo kay Adam. Idam. Amen. Amen? Now, naniwala ba kayo galing tayo doon? Amen. Lahat ng tao, itim ka man, puti ka man, kayumanggi ka man, galing tayo ron. Maraming mong tanong, ba't iba-ibang kulay? Saka na natin pag-usapan yan. Paano nagkaroon ng iba-ibang kulay? The little cells is the twisting and kicking, jumping like that. But when it's born, mayroong buhay daw yan, parang bakterya lang, parang germ lang pala yan, na doon sa egg cell ng babae papasok, parang bakterya. Kaya naglalango yan, millions, sabi ng doktor, millions down, pero isa lang ang magwawagi doon. Amen? Nagisyon ko? Amen. Isa lang papasok doon, isa lang magwawagi. Depende sa aktibo. So mayroong life. Sabi niya, may life doon. Yun, sabi niya, that is the little cells, ang bangkit ni Brother Abraham. The twisting and kicking, jumping like that. But when it's born, sabi niya, is that then the skills at becomes a living soul. Yan nga, anuhin ang Panginoon, tatapikin. So now, tinignan ko yung biological, naniwala ba kayo na biological, lahat ng tao ay nagsisimula lang sa ilang tao sa Genesis, tama? Amen. Ang una nating magulang ay walang iba ay si Adan at Eve, pero mayroon pang isa doon. Sabi niya dito, research ko, the pre-life of conception. Tayo daw ay conception. Generally refers to biological process a new human life. Sabi niya, beginning at fertilization. Yung after fertilization, yung sperm natin. Sabi niya, and the subsequent development through the embryonic and fetal stages is term commonly used in context pregnancy, biology, and also philosophical, ethical, and legal debates. Conception is the moment sperm fertilizes an egg,
forming a single cell called a zygote. Ibig sabihin, which contains all genetic information needed to become a baby. So, lahat ng buhay na yan ng tinatawag nating conception cells o yung tinatawag na biology ay nanggagaling sa simula sa isa. Tama? Dumami ang tao. Amen? Amen. Ngayon, ibig sabihin, lahat ng buhay nagsimula kay Adam. Amen? Yung biology and the flesh, sa laman, Brother Rando, itong laman natin ay galing sa isang taong si Adan, at may dalawa pa nga doon, isama na natin sa dalawang tao, yung serpente. Hallelujah! At makita natin sa dalawang tao, dumadami ang tao sa mundo. Amen? Amen. Tama. Amen? Nag-gets nyo ako? Amen. Ang sabi ng Panginoon, now, hallelujah, sabi niya dito, kaya ibinili ng Panginoon, Brother Lando, na itong itong katawan na nilikha ng Diyos, katawan nila Adam, na may breath of life, na may living soul, kailangan nila para mag-continuous ang kanilang buhay, hindi sila mamamatay, kailangan nila, sabi ng Genesis chapter 2, verse 15-17, chapter 2, verse 15-17, Genesis. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Amen? Amen. Inutos ng Panginoon 16, Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Lahat ng punong nilikha ng Diyos na may butani, lahat ng may bunga, amen, pwede mong kainin. Amen. Pero mayroong isang puno datapwat sa kahoy ng pagkakilala, 17, ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Bakit? Magkakasala ka at matay. Sapagkat sa araw na ikay kumain, walang pagsalang mamamatay ka. Mamamatay siya. In the Garden of Eden, sabi ni Brother Abraham, there were two trees. Sabi niya, the Fall of Bathsheba, 1950. Sa Garden of Eden, mayroong dalawang puno. One of them was the tree of life. Ang isa daw doon ay tree of life. Amen. Na when a man eat from the tree, he had lived forever. Kailangan nilang kumain sa tree of life para magpatuloy na hindi sila mamamatay. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yun kailangan nila. Sino yung tree of life nandoon? Alam nyo na. Hallelujah. Sabi ni Brother Abraham. At mayroon doon, sabi niya, and the other was tree of knowledge. Yun yung puno ng kamatayan. Which was the tree of death. Which was the tree of sickness. Yun yung puno ng kakilala ng karunungan. Brother Ando, mayroon ng puno roon na dalawa. Yung puno ng buhay ay walang ibang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Mamaya mapatunayan natin. At yung puno ng karunungan ay walang iba. Ang puno na ni Satanas. Amen. Amen! Hallelujah! At kailangan nila ni Adam, kailangan nila yung puno ng buhay na yon para mag-continuous ang kanilang buhay. Hindi sila magkasakit, hindi sila mamamatay. Amen! Amen. At ang sabi nito, amen, sabi niya, wherefore, nakita natin, anong pinili nila? Tree of life. Ang pinili ng mga ni Eve ay kumain sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anong nangyari? Sila ay namatay. Nag-gets ako? Amen. Now, ang sabi niya rito, Romans chapter 5 verse 12. Sabi niya, kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan ng sanlibutan. Sino? Sa pamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao
sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Amen. Amen. Tama. Pumasok ang kasalanan sa isang tao. Amen. Brother Rando, ang sabi ko, ang ating biology sa laman ay galing sa from Adam. Amen. Amen. Kumalat sa taong, buong tao, lahat ay makasalanan. Amen. Nag-isyo ko? Amen. Walang matuwid kahit isa. Wala. Lahat. Sabi niya rito, tama ba? Amen. Sabi niya, kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat lahat ay nagkakasala. Lahat daw. Sino nagsabing walang kasalanan? Lahat. Bakit? Galing kay Adam. Ang lifetime. Amen. Amen. Nanaraytay sa atin ang kasalanan sa ating laman. Bakit? Kasi itong biology ng ating laman ay galing kay Adam. Amen. Amen. Sabi niya rito sa Romans 7:20-21, datapat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Hindi na ako ang gumawa nito, kundi ang kasalanang tumira sa akin. Amen. Ang kasalanang tumira dito sa laman. Amen. Tama. Nag-isyo ko? Tama. Amen. Kaya itong laman ay makasalanan. Sabi ni Pablo, bakit? Namana natin, ang katawang ito, namana natin kay Adam. Amen. Hallelujah! Nag-isyo ko? Amen. Itong biology natin, original biology, itong buhay ng laman nito ay makasalanan. Amen. Hallelujah! Nag-isyo ko? Amen. So walang matuwid kahit isa, sabi ng Bible. Hallelujah! Nag-isyo? Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, may gusto kong gawin ang tama, hindi ko magawa. May pumipigil dahil ang itong kasalanan tumira sa aking laman. Amen. Hallelujah! Nag-isyo ko? Amen. Kaya namana natin, Brother Rando. Kaya nga diba sabi ng Bible, huwag niyo pagbigyan yung laman. Kaya nga sabi ni Moises, Sister Nabel, kahit kapapanganak mo pa lang, yung laman na yan, makasalanan na yan. Tingnan niyo ang bata. Hindi mo turuan magsinungaling. Aba, marunong na. Magsinungaling. Marunong na gumagawa ng kwento. Sino ba nagtuturo? May likas. Hallelujah! Igitso ko? May likas sa katawan. Sabi niya, ang sabi ni David, tama si David. Tama? Amen. Kaya, sabi ni David, kahit si Jana, sabi niya rito, sabi ni David, sa awit 51:5, narito'y ako'y inanyuhan sa kasamaan. Ang sabi ni David, inanyuhan siya sa kasamaan. At sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Hallelujah! Nag-isyo ko? Amen. Ipinanganak kayo na makasalanan. Hallelujah! Ipinaglihi kayo na makasalanan. Why? Because your biology from the Adam. Amen. Amen. Amen! Amen. Nag-isyo ako mga kapatid. At sabi sa Romans chapter 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Now, nag-isyo mga kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, sinarhan, nakita natin sa Genesis, yung tree of life, di ba? Kung nagkasala sila, bumalik sila sa tree of life, Brother Rando, sinaraduhan ng Diyos. Amen. Tama ba? Amen. Kasi bakit siraduhan ng Diyos? Sila'y makasalanan eh. At ang sabi ng Panginoon, baka pag sila'y makakain, hindi na sila mamamatay. Nag-gets, no? Amen. Ibig sabihin, ang buhay nasa tree of life. Tree of life. Amen. Yan ang tunay na buhay. Amen. Amen. Tama. Na, sabi niya rito, sabi ni Brother Branham, now, I want you to watch. Gusto ko tingnan natin to, panoorin nyo to.
Sinabi, they said that he went to the land of Nod. Now Cain was in Eden. Amen? An Eden. The Garden of Eden, lead is of Eden. So, dito na, diretso na to. Sabi niya. And the cherubims, question and answer 1953. And cherubims was placed at the tree of life, was at the east gate of garden. And there were, I think, Cain and Abel made their sacrifice. And there were cherubim with the flaming sword, wouldn't let come anymore is of the gate. Walang makakapunta sa puno ng buhay, hinaharangan ng kerubin. Ano sabi dito sa 3:24? Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halaman ng Eden, ang mga kerubin at ang isang nanghihiningas ng tabak na umikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. Sa puno ng buhay na yon. Nagits nyo ba akong mga kapatid? Amen. Now, walang makaparoon babalik doon sa buhay na walang hanggan. Nagits nyo ko? Amen. Gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay hindi mamatay. Amen. Hallelujah. Walang makabalik doon sa puno ng buhay, Brother Ando. Tama. Nagits nyo ko? Amen. Gumawa ang Diyos ng paraan na mismo ang puno ng buhay siyang pupunta sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. So ang puno ng buhay, amen, Amen. ay walang iba ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na sa kanya ang buhay. Hallelujah, sabi niya. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay wag na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yung binantayan ng kerubin, wala nang nagbantay, siya ay naparito. Amen. Amen. Nagits nyo ko? Amen. Siya ay naparito, gumawa ang Diyos ng paraan para maibalik ang buhay sa atin. Amen. Tama. Hallelujah. Nasaan ang buhay? Na kay Christ. Sa salita. Amen. Sabi niya dito, tingnan mo, Brother Rando, siya yung puno ng buhay. Sinabi ni Christ. At mayroon isang puno doon. Ano pa? 3 puno doon eh. Yung natural na puno, na may kalayaan silang kumain. Pero may puno pa doon na 2. Ano yon? Tree of life at tree knowledge and good and evil. Tama? Makita sa ating Genesis. Ito kinumpirma ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya rin na ating Panginoon, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Sino tinutukoy niya rito? Yung punong nasa Genesis, na parito sa mundo si Satanas, parang pumuksa, magnakaw, pumatay, mangwasak. Amen. Amen. At anong sabi ni Kristo? Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yung buhay. Amen. Nasa Kanya ang buhay. Amen. Hallelujah. Kaya sa Genesis, pinagbabala sila yung buhay. Kaya yung binantayan ng kirubin, may kalayaan na natin na magkaroon tayo ng buhay na kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Christ, nasa akin ang buhay. Hallelujah. Kasi siyang naglikha na yung botany na yan, yung buhay ng hayop, zoology, yung buhay ng hayop at botany, buhay ng halaman, biology, ng buhay ng tao. Hallelujah! Galing sa akin yan. Amen. Ang tunay na nagbuhay niyan ay ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah! Ang salita ng Diyos ay walang iba si Kristo. Amen. Gits niyo ako mga kapatid. So, may 2 punong binanggit niya. Kaya nga sabi ni Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung daanan na papuntang kirubin, hinarangan yun, Brother Ando, ng kirubin para sila Adan ay hindi makapunta. Pero sa panahon natin ngayon, open na. Amen. Kung sinong lumapit sa ating Panginoon, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah.
Nagis na kayo? Amen. Open na. Wala nang nagbantay na kerubin, wala nang nagbantay na mga anghel. Nagis ko? Amen. Sa kanya na ang buhay. Kaya nga sabi niya, hallelujah, sabi niya, ibig sabihin, tayo ay, Pastor, namamatay ang ating katawan. Yes. Sabi niya mamaya, sabi ng Panginoon, Isaiah 53:3-7. Sabi niya rito, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Sino to? This is Jesus. Isang taong kapanglawan. Amen? At bihasa sa karamdaman. Gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao. Na siya'y hinamak. Sino ang hinamak? Sa mundong ito na hindi kinilala ng kanyang sariling pag-aari. At hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Kung kayo may sakit at karamdaman, may pananampalataya ba kay Christ? Amen. Dadalhin niya yan. Nasa kanya ang buhay. Sabi niya. At dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may, ating pinalagay siya na hinampas. Sino nang hinampas? Sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, sa ating kasalanan. Nasugatan siya. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At parusa ang tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumutungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Pinasan ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Sino nagpasan? Ang Diyos. Ang Diyos. Amen. Yung krus na pinasan niya papuntang Golgotha. Amen. Yung krus na yon na dapat ikaw ang ipapako yon, pinasan niya yon. Amen. Hallelujah. Amen. At nahanda siyang ipapako sa krus. At tinukso siya ni Satanas, bumaba ka. Para tuksuin siya ng Satanas, pag bumaba siya, hindi mababayaran natin kasalanan. Kung hindi tiniis niya para matupad ang kalooban ng Diyos na tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Amen. Nagis niyo ako mga kapatid? Di ba kayo natuwa? Amen. Di ba kayo nagpapasalamat sa Diyos? Amen. Hallelujah. Nabinigyan tayo ng buhay. Amen. Tunay na buhay. Amen. Hallelujah. Ang buhay na ito na biology ay nasa kamatayan to. Na malalaman natin to. Now, ang sabi niya, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, which is Jesus Christ, Emmanuel. Amen. Kaya nga sabi niya, kung napasok ang kamatayan, Brother Andro, sa tao, hallelujah, gumawa ang Diyos ng solusyon. Dumating ang ating Panginoon para magbibigay ng buhay. Kung kayo ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Amen. Hallelujah. Gits ko, sabi sa 1 Corinthians 15, 21-23. 1 Corinthians 15, verse 21 hanggang 23. Sapagkat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Amen. Amen. Bagaman tayo mamamatay, mayroong pagkabuhay na muli. Amen. Hallelujah. Nag-isyo ako? Amen. Dahil napahamak tayo sa una nating magulang. Amen. Sabi niya dito, sapagkat kung paano kay Adam, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo, lahat ay bubuhayin. Amen. Amen. Kayo na nampalataya ba? Amen. Datapat ang bawat isa sa kanyang sarili katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Amen. Amen. O pastor, napalataya ko kay Kristo. Bakit tumatanda ako, namamatay ako? Yes. Ang tunay na buhay, yung bubuhayin ka uli.
Kasi lahat ng tao ay mamamatay kailangan. Amen. Pero lahat ng tao na kay Kristo na nampalataya, siyang bubuhayin. Amen. Nag-gets ko mga kapatid. Amen. So maaga tayo matapos na yun, no? Sabi niyo sa tingnan mo mayroong mga buhay na buhay sila pero patay. Sister Nabel. Dahil may biology sila, may buhay sila, tama? Amen. Wala, gumagalaw, kumakain, tama? Kumikilos. May living soul sila. Buhay sila. Brother Rando, tama? Pero, ang sabi ng Bible, wala silang buhay. Nag-gets ako? Amen. Ano sabi dito sa 1 Timothy 5:6? Datapat ang nagpapakabuyo. Anong salitang nagpapakabuyo, Sister Nabel? Ano to? Quezon to, puro Tagalog, ha? Ulit. Hindi, nagpapakabuyo. Ibig sabihin, nagpapakasasa. Pagkasaya. Yung nagpakakalunod. Ay, Nagpakalunod. lunod. Babawin natin. Datapat ang nakakapaglunod. Sabi niya, dito na lang, sa English. And she that liveth in pleasure, nagpapakabuyo, nagpapakasasa sa mga kalayawan. Amen. Amen. Datapat ang nakapakasasa, nakakapagkakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen. Woo! Nag-gets ako? Amen. Kaya wala tayo sa kalayawan. Tayo ang tunay nating kalayawan ng Panginoon na siyang may-ari ng buhay. Amen! Amen. Hallelujah! Sabi niya, datapat siya'y, bagaman siya'y buhay, Brother Rando, subalit siya'y patay. Amen. Hallelujah! Sabi niya rito. Hallelujah! Sabi niya. Sabi niya dito, bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. At tayo ibinawang kalakip niya, ipinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Bagaman tayo mamamatay sa laman, ibabalik ang laman nyo sa time ng nila Adam. Kung titingnan nyo sa Genesis 1:26, Brother Ando, ang sabi ni Brother Branham, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Amen? God is Spirit. Amen? Amen. Ngayon, yung Espiritu na kawangis ng Diyos, mayroon taong kawangis ang Diyos. Tama. Ay, ang sabi ni Brother Branham, that is the part of God. Ngayon, yung Genesis 2:7, na sabi ko, yung lupa nilagyan lang ng hininga ng buhay para magdugtong lang yung living soul, para kaluluwa. Inilagay ng Diyos sa living soul sa puso. Yung Genesis 1:26, yung Espiritu ng Diyos. Amen. Para yung sabi niya, likhain natin mga tao ayon sa ating wangis at larawan. Anong wangis at larawan ng Diyos? Salita at Espiritu. Amen. Inilagay ang salita sa puso ng tao. Amen. 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 At dapat doon sumasamba ang tao sa pakiramdam nila na ang Diyos ay nasa kanila, sa puso nila. Amen. Amen. Pero nung pinili ng tao sa Genesis chapter 6, nakita ng mga anak ng Diyos na ang anak ng tao ay napakaganda. Di ba mabasa niyo doon? Amen. Makita niyo doon sa Genesis chapter 6 na ang sabi ng Diyos, hindi na ako makikipagpunyagi sa tao. Hindi na ako makikisama sa tao. Amen? Humimawala yung 126 na yung kawangis ng Diyos, humiwalay sa tao. Kaya ang tao ay lalong sumasama. Amen. Tingnan natin ha. Basahin natin. Malapit na to. Last verse. Paliwanag natin na gusto lang. Tingnan nyo. Genesis chapter 6. Tingnan nyo ha, anong nangyari. Dumami at nangyari ng magpasimula, dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao. Isipin mo, gaganda.
Kasi pag sinabi nating magaganda ng anak ng tao, yan mga taga-sanlibutan. Amen. At sila'y nagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Yung mga anak ng Diyos, pumukuha ng asawa. Ngayon, anong nangyari? Sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanmo. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man. Hindi na sa tao. Bakit? Umiwalay ang Panginoon. Gayon may, sabi niya, hindi na makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Ang aking espiritu, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa mga tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Tingnan mo ang kasunod. Tanda mo ha, sa 5 na lang. Talo tayo sa 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao. Tingnan nyo. Kapag ang Diyos ay humihiwalay sa tao, lumalala ang kasamaan ng tao. Amen. Bakit? Wala na siyang joy. Oh. Wala na siyang kagalakan. Gagawa na siya ng mga kanyang gagawin para maging masaya siya. Amen! Amen. Kaya ang gagawin niya, hahanap siya ng kalayawan para sumasaya ang kanyang sarili. Amen! Amen. Bakit? Wala na ang Diyos sa kanya. Hallelujah! Hallelujah! Kapag ang Diyos ay nasa inyo, masaya kayo. Kahit wala kayo. Amen. Kahit mayroon buyong-buyo sa inyo, maningil sa inyo, wala akong problema. Amen. Alam mo, babayaran kita. Hallelujah! Kahit anumang mga bagyo, pagsubok sa buhay, walang problema. Kasama ko ang Panginoon, masaya kami. Amen. Hallelujah! Nag-gets niyo ako? Amen. Pero itong nangyari sa mga taong ito, na punong-puno ng kasamaan. Bakit masama, Brother Rando? Naghahanap sila ng kalayawan. Kaya nagpakabuyo sila. Amen. Nagpakasasa sila sa kalayawan para maging enjoy, para masaya ang kanilang sarili. Amen. Hallelujah! Bakit? Wala sa kanilang Panginoon. Tama. Pero kapag ang Diyos ay nasa inyong puso, masaya kayo kahit nakaupo kayo saan man. Amen. Hallelujah! Nag-gets ako mga kapatid? Kaya ganun sa kasamaan ng tao. Sabi niya dito sa 5, mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka na mapag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang sa paghari. Hallelujah! Ang kanilang pag-iisip sa kanilang puso, masama. Kahit pupunta sila sa kalayawan, naghahanap sila ng kalayawan. Amen. Bagaman sila'y buhay, subalit patay. Amen. Tama. Nag-isyo ako? Amen. Hallelujah! Pero ngayon, kayo ba'y masaya? Amen. Oh, mga kabataan, ngayon, kayo ba'y masaya? Hallelujah! Nag-gets nyo na ang buhay? Amen. Hindi tayo nanatili sa buhay na ito na biology. Tama. Ang buhay na kay Kristo. So, amen. Hallelujah! Nag-gets nyo ko? Amen. Hallelujah! Amen! Gets nyo mga kapatid? Amen. Sana maintindihan nyo ang tunay na buhay. Tama. Amen. Tayo magsitayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sasambahin natin ang ating Panginoon. Amen. Bagaman sa mga panahon at pangyayaring ito, hindi tayo susuko, Amen. magpuri at kumanta. Kung kayo na sa bahay, kahit magbagyo, magpaawit kayo ng mga Christian song. Amen. Magpuri kayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Lord, alam namin ang buhay ay nasa iyo, O Lord God. Ang tunay na buhay, O Lord. Kami man ay mawawala sa mundong ito, bubuhayin mo kami. O Lord God, ikaw po ang bahala sa amin. Ikaw po ang mag-ingat sa amin, lalo na sa kalagayan, sa mga balita na super typhoons, uwans na ito, Lord God. Alam namin, ang salitang uwan ay isang Kastilang salita, ay bugso ng ulan. Alam namin, Lord God, ingatan ang aming kapatid, Sister Hanabel. Lord, panghawakan mo siya, Sister Helen. Hindi lamang, Lord, yung mga nasa paligid namin, mga kapitbahay namin, ingatan mo sila, Lord God. Huwag mo silang pabayaan, nakikita mo, Lord, dahil sa amin, Lord, sila'y maliligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na nakakita sa amin. Ma, marami po salamat sa tanging pangalang Kristo Jesus. Amen. Binabalik ko kay Brother Rando sa huling panalangin. Amen.
ingatan mo kami, Lord, na parating sa hindi na namin dito sa sakita na kami ay mag-ingat, walit na diyan ka, Lord. Mayaan, ingatan mo, Amin, Lord. kung saan man sa kasulog mo, ikaw ang takip sa kanila, sa papapahabag sa araw na darating na ani o iniis mo sa amin. Sa inyong anak, Lord, na nakapat, kami ay patuloy gagalap, patuloy pinapasok sa aming puso, sipa, Lord, sa umagang ito, iingatan mo kami,